Inilatag ng DPWH ang kanilang mga proyekto sa ilalim ng Build Better More ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa kanilang mga tinututukan ang national roads at flood control projects. Si Ryan Lesigas sa Sentro ng Balita, live. Angelic, mahigit 70 na mga proyekto sa ilalim or sa mahigit halos 200 malalaking proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakatoka sa Department of Public Works and Highways o DPWH. At kabilang nga sa kanilang tinututukan, Angelic, yung road widening sa national roads at ang flood control projects. Ipinagmalaki ng Department of Public Works and Highways o DPWH na on track lahat ng kanilang malalaking proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan, umaabot sa 74 na malalaking proyekto ang hawak nila mula sa halos 200 flagship project ng kasalukuyang administrasyon. Sa ilalim yan, Angelic, ng Build Better More or BBM program. Pero ang pangunahing responsibilidad daw ng DPWH sa ngayon ay ang national roads sa buong bansa na umaabot sa 30,000 kilometro tulad na lamang ng Daang Maharlika. Nais kasi ng DPWH na mas palawakin pa ang kalsadang ito dahil sa paglipas daw ng panahon ay maraming bahagi na ng Daang Maharlika ang congested na. Yung naumpisahan pa noong panahon ni former yung President Ferdinand Marcos Sr. noon pa. This is about 3,000 kilometers extending from Lawag, papunta sa Cagayan, papunta all the way to Zamboanga City, Zamboanga Peninsula actually. So, ito yung pangunahin namin din na tinitignan kasi po, mga marami ng taon kasi nakalipas. At itong naumpisahan na proyekto na trunk line, ito yung main trunk line of the Philippine National System. Angelic, sabi pa ng kalihim na hindi dapat pinatatagal ang pagsasaayos sa mga kalsada para hindi magkaroon ng matinding traffic. Sa ngayon, nawawalan po tayo ng I think about 3.5 billion pesos a day dahil lang po sa mga traffic. At kung hindi natin tugunan ng pansin ito, baka lulubo pa ng about 5.8 billion pesos in a few more years. Angelic, tinututukan din ng DPWH ang ilang tourism road infrastructure sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Sa nakalipas daw na mga taon ay naglaan ang DPWH ng 10 bilyong piso kada taon na pondo para dito. Nakataon din ang DPWH sa farm-to-market roads na umaabot na daw sa mahigit 1,000 kilometro at pinakikinabangan na ng mga magsasaka. Bukod sa pagsasaayos naman ng kalsada, kumikilos na rin ang naturang ahensya para sa flood control programs, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Sa katunayan, Angelic, naglaan ang National Capital Region ng humigit kumulang 21.2 billion pesos para sa 355 na flood control projects. Nagsasagawa rin ng rehabilitation para sa mga dati ng nagawang proyekto para mapanatili ang maayos na function nito para sa flood control. Nakikipagtulungan ang DPWH sa DENR at mga local government units para sa paglilinis ng mga estero. Hangad ng DPWH, Angelic, na may sakatuparan ang pangarap ni Pangulong Marcos na gawing powerhouse ang Pilipinas sa Asia sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga makabagong daan at ilang pang proyektong infrastruktura sa bansa. Continuing po ito. And ito na nga yung sinabi ko kanina na I think one area na pinofocus namin ngayon is to provide yung water impounding projects. Alongside with our flood control programs para magamit yung impounded water, yung naipon na tubig during the dry season para masuportahan natin yung irrigation facilities. Angelic, pagdating doon sa usapin sa pagpapalawak ng mga kalsada, partikular na yung national roads o yung nabanggit kanina, yung sana nga dyan ay yung Daang Maharlika, Angelic, target ng DPWH na gawing 4 lanes na lahat ng national roads para maibsan na yung matinding traffic dahil alam naman daw ng DPWH na talagang napaka-importante na hindi ma-delay yung mga biyahe na makatulong din sa pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Angelic.
Okay, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.